Kapag nagkatagpo ang kapalaran at katapangan ay nagiging posible ang realidad, si Gran na isang ordinaryong batang lalaki na may pambihirang mga pangarap ay biglang nasangkot sa isang mapanganib na laban para protektahan si Lyria, na isang misteryosong babae na may kapangyarihang konektado sa mga sinaunang dragon. Ang isang pagtatagpo sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagbago kay Gran bilang higit pa sa tao, na bumuo ng isang hindi matitinag na ugnayan kay Lyria at tumawag kay Bahamut upang harapin ang napakalaking panganib. Habang umaanyaya ang kalangitan ay nagsisimula ang kanilang paglalakbay, ang paghahanap ni Gran upang muling makasama ang kanyang ama ay nagdudugtong sa isang mas dakilang kapalaran upang harapin ang imperyo at tuklasin ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Lyria. Ihanda ang iyong sarili para naman sa isang kwento ng pagtatanggol, pakikipagsapalaran at ang kapangyarihan ng magkatuwang na puwersa ng buhay na magpapabago sa kanilang mundo. Tumakbo si Lieutenant Catalina habang tinutulungan si Lyria na isang babae na kanyang niligtas mula sa pagkakakulong. Hinahabol sila ng mga sundalo ng barko dahil sinusuway ni Catalina ang utos ng kapitan at habang tumatakas sila, nakasalubong ni Catalina ang ilang sundalo na humaharang sa kanilang daraanan ngunit madaling niyang tinalo ang mga ito. Naputol ang kanilang pagtakas nang harapin nila ang kapitan ng barko na mukhang galit. Sinabi ni Captain Palmer kay Catalina na pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya dahil sa pagdesisyon nitong palayain si Lyria. Nang hingi ni Palmer ang pagbabalik ni Lyria ay tumanggi si Catalina at doon ay nagsimula siyang gumamit ng mahika. Sumagot si Lyria gamit ang sarili niyang mahiwagang kapangyarihan, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog at ang pagsabog ay nagpapatalsik kay Lyria palabas ng barko at siya ay nawalan ng malay habang nahuhulog mula sa langit. Sa ibaba ay may isang maliit na nayon sa isla kung saan nakatira ang mga lalaki, babae at mga bata kasama sa kanila ang isang binata na tinatawag na Gran at ng umagang iyon, si Gran ay nagpuputol ng kahoy kasama ang kanyang kaibigang si Aaron. Dumating ang ama ni Aaron kasama si Vern na isang alagang dragon para makita si Gran dahil sa isang lumang pinsala, nakabalot ng benda ang mga kamay ng ama ni Aaron na nagpapahirap sa kanya na gumawa ng pisikal na gawain. Ilang sandali pa ay tumitingala si Gran sa langit at nakakita ng isang barkong pandigma na lumilipad sa itaas, nasaksihan niya ang isang pagsabog sa gilid ng barko at napansin ang isang maliwanag na bagay na bumabagsak at nagtataka. Tumakbo si Gran papunta sa kagubatan kasama si Vern upang mag-imbestiga. Nang dumating sila ay nakakita sila ng isang babae at namangha silang nabuhay ito mula sa pagkakahulog. Ang babaeng ito ay si Lyria at parang balisa siya habang naghahanap kay Catalina. Nang salakayin ng mga sundalo mula sa barko si Lyria sa gubat ay sumisingit si Gran at tinalo sila. Bago mawalan ng malay ang huling sundalo, nagpapakawala siya ng flare sa langit para ipahiwatig ang kanyang kinaroroonan at si Catalina na nasa iba pang bahagi ng kagubatan ay nakita ang flare at lumapit dito. Habang tumatakbo sina Gran at Lyria sa gubat ay tinanong ni Gran kung sino ang naghahabol sa kanya. Ipinaliwanag ni Lyria na ang mga sundalong iyon ay mula sa Erst's Empire at may utos na hulihin siya at pagkalipas ng ilang sandali, pinalibutan ng mga sundalo sina Gran at Lyria mula sa lahat ng direksyon sa gubat. Dumating si Catalina sa tamang oras at mabilis na tinalo ang lahat ng sundalo. Humanga si Gran sa pambihirang kakayahan ni Catalina sa paggamit ng espada at sa labanan, dumating pa ang mas maraming sundalo sa gubat kaya't napilitan si Catalina na tumakas kasama sina Gran at Lyria at pagkatapos nilang makarating sa ligtas na lugar, tumigil sila at nagpasalamat si Catalina kay Gran dahil sa pagprotekta kay Lyria. Si Gran na curious pa rin ay nagtanong kung bakit hinahabol ng mga sundalo si Lyria. Tanging sinabi lang ni Catalina na espesyal si Lyria at hindi niya maaaring ibahagi ang higit pang impormasyon sa sandaling iyon, malinaw na mayroong misteryosong bagay tungkol dito. Ipinaliwanag ni Catalina ang kanyang plano na umalis sa kagubatan at maghanap ng barko upang mapanatiling ligtas si Lyria mula sa imperyo. Nag-alok si Gran na tulungan silang makamit ang layuning ito dahil nais niyang masiguro ang kaligtasan nito. Habang sinusubukan nilang makalabas ng kagubatan ay nakatagpo sila ng ilang sundalo na marahas na nagtatanong sa isang sibilyan. Naiinis si Catalina nang makita ang marahas na pagtatanong lalo na dahil may batang babae na naroon. Nakialam siya at tinalo ang lahat ng sundalo kaya't nakatakas ang mga sibilyan at natagpuan ni Captain Palmer sina Catalina, Gran at ang iba pa at lumapit ito kasama ang dalawang sorcerer na may bitbit na mahiwagang tungkod. Ang isang sorcerer ay may hawak na bagay na naglalaman ng kakaibang mahiwagang hiyas.
Pagkatapos ay tumawag si Captain Palmer ng isang hayop na may maraming ulo upang salakayin sina Grant, Catalina at Lyria at nang subukan ni Grant na ipagtanggol laban sa hayop, itinapon siya ng ilang talampakan palayo at namatay dahil sa impact. Nalungkot ng husto sina Catalina at Lyria dahil si Grant ay isa lamang kabataang lalaki na sinusubukan tumulong sa kanila. Umiiyak ng matindi si Vern at ang alagang dragon ni Grant at nang makita ang walang buhay na katawan ni Grant, dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Sinubukan ni Lyria na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang ibalik si Grant sa buhay, ngunit nabigo sa simula at habang papalapit si Captain Palmer upang tapusin si Catalina, biglang nabuhay muli si Grant na ikinagulat ng lahat pati na rin ng kapitan. Pagkatapos ay nakipagsanib puwersa si Grant kay Lyria upang tawagin ang isang makapangyarihang dragon na tinatawag na Bahamut upang lumaban sa halimaw ng kapitan. Lumitaw ang napakalaking dragon na Bahamut bilang tugon sa panawagan ni Lyria at mukhang natatakot si Captain Palmer, ngunit iniutos pa rin niya sa kanyang halimaw na may maraming ulo na salakayin si Bahamut. Gayunpaman wala sa mga pag-atake ang nakaapekto kay Bahamut at bilang pagbalik, nagbitaw si Bahamut ng isang makapangyarihang sinag na sumisira sa halimaw at nagpahagis kay Palmer at sa kanyang mga sundalo, nasaksihan ito ng mga taga-nayon habang lumikha ang pagsabog ng napakalaking liwanag. Nang napagtanto ni Palmer ang kapangyarihan ni Bahamut ay umatras siya kasama ang kanyang natitirang mga sundalo. Pagkaalis nila ay sinipsip ni Lyria ang dragon pabalik sa kristal sa kanyang dibdib at agad na nawalan ng malay si Grant. Lumipat ang tagpo sa isang mas naunang alaala kung saan nakaupo si Grant sa isang bangin at binabasa ang liham mula sa kanyang ama. Ang liham ay nagsasaad ng kagustuhan ng kanyang ama para kay Grant na sumama sa kanya sa Estalucia, ang isla ng mga astral na isang lugar kung saan naninirahan ang mga nilalang na may misteryosong kapangyarihan. Nangangarap si Grant na maging isang skyfarer upang makilala ang kanyang ama at tuklasin ang mundo. Pinutol ni Aaron ang pagbabasa ni Grant at iminungkahi na maaaring hindi totoo ang islang iyon at sinubukan ni Grant na kumbansihin si Aaron. Ang kanyang kababata ay iginiit na totoo ang isla at hinihintay siya ng kanyang ama doon at pinakalma ng ama ni Aaron ang pinanghihinang loob na si Grant, na nagsabing kapag dumating ang tamang panahon ay malalaman niya kung kailan dapat simulan ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang ama. Nagising si Grant sa kanyang kama sa bahay at litong hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Nalaman niya na tinulungan siya ni Lyria na mabuhay muli at doon ay umupo si Lyria sa tabi niya at masayang makita siyang nagising, tiningnan kung siya ay nasasaktan sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Naging hindi komportable si Grant habang naaalala niyang wala siyang suot na pang-itaas. Pumasok sina Vern at Catalina sa silid upang tingnan si Grant at si Vern ay lalo pang nabunutan ng loob nang makita ang kanyang kaibigan na naka-recover. Ipinaalam ni Catalina sa kanila na umalis na ang mga sundalo mula sa nayon at hindi sila babalik sa lalong madaling panahon. Nalaman ni Grant ang tungkol sa kanyang pagkamatay at ipinaliwanag ni Catalina kung paano siya ibinalik sa buhay ni Lyria. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang pinagmulan ni Lyria at ginagamit siya ng imperyo para sa mga eksperimento. Sinusubukan gamitin ang kanyang kapangyarihan upang palawakin ang kanilang kaharian. Nakikipagtrabaho sila kasama ang mga mahiwagang kristal at nagawa lamang nilang buksan ang ilan sa mga kakayahan ni Lyria. Ipinaliwanag ni Catalina na iniligtas niya si Lyria dahil hindi na niya kayang makita itong nakakulong at nais niyang ipakita sa kanya ang mundo. Ibinunyag pa ni Catalina na ang mga kapangyarihan ni Lyria ay nagmumula sa Primal Crystal, na nagbibigay daan sa kanya na kontrolin ang mga nilalang tulad ni Bahamut at binanggit niya na wala nang alaala si Lyria tungkol sa kanyang buhay bago siya bihagan ng imperyo. Ipinaliwanag naman ni Lyria na ibinalik niya si Grant sa buhay sa pamamagitan ng pagsanib ng kanyang life force sa kanya, na nangangahulugang sila ay konektado ngayon at hindi dapat magkahihiwalay o maaaring magkaroon ng mapanganib na mga kahihinatnan. Nagulat si Grant nang malaman niyang ibinigay ni Lyria ang kalahati ng kanyang life force sa kanya. Sa wakas ay inimbitahan ni Catalina si Grant na sumama sa kanilang paglalakbay at pumayag siya at ng gabing iyon, nag-organisa ang mga taga-nayon ng isang welcome dinner para kina Catalina at Lyria sa isang malaking mesa. Habang kumakain ay humingi ng paumanhin si Catalina sa mga taga-nayon dahil inilagay niya sila sa panganib, ngunit tiniyak nila sa kanya na ayos lang iyon. Nang inanunsyo ni Grant ang kanyang plano na maglakbay kasama sina Catalina at Lyria ay nagulat si Aaron. Si Aaron na ayaw mawala ang kanyang matalik na kaibigan ay nagpakita ng kanyang hindi pagsang-ayon, ngunit nangako si Grant na babalik at bibisitahin siya.
Ipinakita na ipinaliwanag na ni Gran ang dahilan kung bakit siya sasama kay Catalina. Nais niyang hanapin ang kanyang ama na nagpadala sa kanya ng liham na may nakasaad na lugar ng kanilang pagkikita. Labis na namimiss ni Gran ang kanyang ama at nakikita niya ang paglalakbay na ito bilang pagkakataon upang sa wakas ay muling makapiling siya. Samantala sa hapunan ay masayang tinatangkilik ni Lyria ang lahat ng pagkaing inihain. Kinaumagahan ay naghanda si Gran para sa kanyang paglalakbay kasama sina Lyria at Catalina at isinama niya ang liham ng kanyang ama at dinala ang kanyang alagang si Vern. Sumakay sila sa eroplano at nagpaalam si Gran sa mga taga-nayon. Nang ipag-ana ni Catalina ang makina ng eroplano ay lumipad sila mula sa isla at ang unang pag-angat ay magaspang dahil hindi pa nakapagpalipad si Catalina dati. Gayunpaman nagawa niyang patatagin ang lipad habang dumaraan sila sa ibabaw ng isang mataas na bundok at napanatili ang isang matatag na lipad. Ang kakulangan ni Catalina sa karanasan sa paglipad ay nagresulta sa pagkasira ng kanilang eroplano sa Angana Island at may isang lalaki na nakakita ng aksidente mula sa malayo, na nagulat na masaksihan ang ganoong pangyayari ng maaga pa sa umaga. Nakaligtas sina Catalina at ang kanyang mga kasamahan mula sa nasirang sasakyang panghimpapawid. Lumapit ang lalaki upang suriin ang pinsala sa eroplano at nagpahayag ng pagkainis nang malaman niyang hindi sila nag-ingat ng tama bago lumipad. Umalis siya matapos sabihan si Gran na hindi na maaayos ang eroplano at napansin ni Catalina ang isang cargo ship na papalapit sa isla. Napagtanto niyang maaari itong maging susunod nilang paraan ng transportasyon at nagdesisyon na pumunta sa bayan upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Sa lungsod ay napansin ni Gran ang maraming tao sa airship na dumarating at umaalis at natutunan niya na ang mga Skyfarer, mga taong nagpapaandar ng airship mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay bumibisita sa Angana Island upang bumili ng mga supply. Ang isla ay napatunayang ligtas na lugar para kina Catalina at Lyria dahil hindi ito kayang kontrolin ng imperyo, kaya mahirap magkaroon ng lantad na operasyong militar dito at habang iniikot nila ang lungsod, nakilala nila ang isang matandang lalaki na nakapansin na sila ay mga bagong dating. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng isang kalapit na rebulto, na naglalarawan kay Tiamat at ito ang Diyos ng hangin na kumokontrol sa hangin sa buong lungsod at nagpapanatili ng tuloy-tuloy na simoy sa isla. Pagkatapos ng isang araw ng pag-explore bumalik ang lahat sa kanilang mga silid at nagsulat si Lyria tungkol sa kanilang mga karanasan sa kanyang journal. Kinaumagahan ay sinubukan ni Catalina at ng kanyang grupo na sumakay sa isang airship, ngunit nakita nilang puno na ito kaya't napilitan silang maghintay na lamang ng susunod at habang naghihintay, nakita ni Gran ang parehong lalaki mula sa lugar ng kanilang pagkakabagsak kahapon. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang Racom at naging malinaw na marami siyang alam tungkol sa airship at mga makina. Ipinakita ni Racom sa kanila ang makina mula sa kanilang bumagsak na eroplano na inayos na niya magdamag at dahil dito, nakiusap si Gran na ayusin din niya ang buong eroplano nila. Naputol ang kanilang usapan nang lumapit ang dalawang sibilyan na nag-alok sa kanila ng libreng airship. Nakakita ito ng kaina-hinalang motibo si Racom at binalaan si Gran na maging maingat at lalong lumalim ang hinala ni Gran nang banggitin ng mga estranghero na kilala nila si Lieutenant Catalina, na nagpakita na maaaring sila ay mga kaaway. Nauwi ang sitwasyon sa labanan nang tumanggi si Gran na makipagtulungan sa mga estranghero. Sa labanan ay matagumpay na ipinagtanggol ni Gran ang kanilang sarili laban sa mga pag-atake habang pinoprotektahan si Lyria. Sa huli ay umurong ang mga estranghero na nagulat sa kakayahan ni Gran sa pakikipaglaban at sa malakas niyang paglaban. Hinakay ni Racom ang lahat sa isang lihim na underground passage sa ilalim ng kanilang kinaroroonan. Samantala ay nag-aalala si Catalina sa paghahanap kay Gran, at paulit-ulit siyang tumatawag sa kanyang pangalan hanggang sa lumabas si Racom mula sa tunnel kasama sina Gran at ang iba pa. Hindi nakita ni Catalina ang naunang labanan dahil naghahanap siya ng airship. Habang kumakain ng tanghalian ay nakatanggap si Catalina ng impormasyon tungkol sa nangyari kina Gran at Lyria, na nagpapaunawa sa kanya na hindi sila ligtas sa isla mula sa mga pag-atake ng imperyo at nalaman din nila na lahat ng airship ay puno na, kaya hindi sila agad makaalis. Sinabi ng mga lokal sa bar habang tanghalian na si Racom ay lubhang bihasa sa pag-aayos at paglipad ng mga airship. Nang puntahan nila si Racom ay natuklasan nila ang isang malaking airship sa isang malawak na larangan, ang personal na sasakyang panghimpapawid ni Racom na matagal na niyang pinagtatrabahuhan. Habang nandoon ay napansin ni Catalina ang isang kakaibang bagay sa dulo ng parang at nakita niyang papalapit ang mga sundalo ng imperyo.
pinamumunuan ng kanilang commander na si General Furious at kilala ni Catalina si General Furious at itinuturing itong pahirap, kaya nagtago siya sa likod ng isang estruktura kasama sina Gran at Lyria. Nalaman nila na balak ng general na sirain ang buong isla kasama ang mga sibilyan, ipinakita niya ang kanyang kalupitan sa pamamagitan ng pagpatay sa isa niyang sariling sundalo na nagtanong sa kanyang marahas na pamamaraan, na nagtakot sa ibang tropa at nagpahayag ng kanyang psychopathic na kalikasan. Ilang sandali pa ay naramdaman ng general ang presensya nila at inutusan ang isang sorcerer na sirain ang kanilang pinagtaguan, kaya napilitang lumabas sina Gran, Catalina at ang iba pa bagaman nagulat makita si Catalina, iniutos ng general ang kanilang agarang pag-aresto. Gayunpaman si Racom na nakapwesto ng medyo malayo ay paulit-ulit na nagpaputok ng kanyang rifle sa puwersa ng general, na nagpapahirap sa pagkuha sa kanila at bago ang pag-atake sa parang, nagising si Racom mula sa isang masamang panaginip at nakita si General Furious na inaatake ang grupo ni Catalina malapit sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang rifle para protektahan ang kanyang sasakyang panghimpapawid at nagpaputok sa mga sundalo, na nagbigay senyales kay Gran na tumakas sa mga tunnel na ipinakita niya kanina at sa kasalukuyang sandali, nakasalubong ni Racom sina Gran at ang iba pa sa tunnel at dinala sila sa kanyang safe house na naglalaman ng mga plano para sa paggawa ng sasakyang panghimpapawid at mga pyesa para sa pagkukumpuni ng airship. Sa safe house ay tinanong ni Racom si Gran kung bakit siya nandoon malapit sa kanyang ship. Ipinaliwanag ni Gran na hinahanap niya si Racom upang hilingin ang tulong nito upang liparin sila papunta sa kanilang susunod na destinasyon. Agad na tumanggi si Racom at ipinaliwanag na kaya lamang niyang liparin ang isang sasakyang panghimpapawid na tinatawag na Grand Cypher. Ibinunyag niya na ang Grand Cypher ay isang ship na pagmamayari na niya mula pagkabata na kanyang ganap na inayos. Gayunpaman matapos ang pagkukumpuni ay tumigil ang ship sa paglipad ng misteryoso at hindi niya matukoy ang dahilan. Dahil dito ay hindi makalipad si Racom ng kahit anong ibang ship maliban sa Grand Cypher, sa halip ay inalok ni Racom na turuan si Gran ng lahat tungkol sa paglipad ng eroplano na labis na ikinatuwa ni Gran. Napansin ni Catalina na umurong na ang general at ang kanyang puwersa mula sa isla na nakapagbigay sa kanya ng hinala tungkol sa mga plano nito. Nag-alala siya sa posibleng panganib sa isla kaya't nagdesisyon na babalaan ang mga sibilyan, sumama sina Racom, Gran at Vern sa pagsusumikap na ito at sa ibang lugar ay ipinahayag ng general sa kanyang mga sundalo ang kanyang galit dahil nabigo siyang mahuli sina Catalina at ang kanyang mga kasamahan. Lalo siyang nagalit dahil napapahiya siya nang barilin siya ni Racom mula sa kanyang upuan at sa labas ng kanyang airship ay sinuri niya ang kalagayan ng kanyang nakatagong sandata, at kinumpirma ng kanyang sundalo na handa na ito at ang plano ng general na sirain ang buong isla ay mukhang maayos nang nakahanda at nagbago na ang kanyang mga layunin. Sa halip na hulihin si Lyria para sa imperyo na nais na niyang mamatay siya kasama ng isla, habang patungo sina Catalina at Racom at ang iba pa sa mga bukirin upang babalaan ang mga sibilyan, nakasalubong nila ang parehong dalawang estranghero na nakalaban nila kanina. Nang hingin ni Catalina na sabihin nila ang kanilang pakay at kung sino ang nagpadala sa kanila, inimbitahan sila ng isa sa mga estranghero na si Dang na sumakay sa kanilang airship at pagkatapos tumanggi ni Catalina, nagsimula ang isang labanan. Nakipagtulungan sina Catalina, Gran at ang kanilang mga kasama upang labanan sina Dang at ang kanyang kasamahan, natapos ang laban ng umurong sina Dang at ang kanyang kasama dahil sa papalapit na ipoipo at malalakas na hangin ang nagsimulang humahampas sa buong isla, na ikinagulat ni Racom dahil kakaiba ito. Ipinahayag ni Lyria ang kanyang pag-aalala tungkol sa panahon at naramdaman niya na mayroong hindi natural na nangyayari. Pinilit ng matinding panahon ang mga residente ng isla na lisanin ang kanilang mga tahanan at humanap ng kanlungan sa wind-resistant shelter ng lungsod. Matagumpay na nakarating sina Racom at ang kanyang grupo sa shelter kung saan pinaghihinalaan ni Racom ang pagkakasangkot ng hangin sa mga sakunang nangyayari sa lungsod. May isang sibilyan na nag-alok ng kanilang barko upang tulungan ang paglikas ng mga tao, ngunit habang sinusubukan nilang puntahan ito winasak ito ng battleship ng general. Tinukso sila ng general at idineklara na mamamatay silang lahat sa isla at ipinakita na kinokontrol ng general si Tiamat, ang hangin at sinasamantala niya ang katotohanang nakalimot at napabayan na siya ng mga tao sa isla. Nagdesisyon si Lyria na kailangan niyang makalapit kay Tiamat upang pigilan siya bago mahuli ang lahat. Ang tanging paraan upang marating si Tiamat ay ang paggamit ng lumang ship ni Racom, ang Grand Cypher at nang malaman ni Racom na kailangan ang kanyang ship upang malutas ang krisis,
nagmamadali siyang paandarin ang mga makina nito. Sa kanyang pagkabigla ay umaandar ang mga makina ng matagumpay at sumakay ang lahat sa airship at nang handa na ang lahat, sinimulan ni Racom na pilutuhan ang Grand Cypher papunta sa mga ulap upang harapin si Tiamat at pinalipad ni Racom ang ship pataas sa mga ulap papunta sa bagyo. Naramdaman ni Gran at Lyria na may kakaiba at naunawaan nilang alam ni Tiamat ang kanilang presensya, mula sa kanyang airship sa ligtas na distansya at pinapanood ng general ang nagaganap na sakuna. Nagkabit sila ng isang aparato kay Tiamat na lumulutang sa langit na nagpapataas ng kanyang pagiging agresibo. Ang kristal na nakabaon sa dibdib ni Tiamat ay nagbibigay daan sa general na kontrolin ang antas ng kanyang galit at dahil dito, ang mismong panahon at sa mga ulap ay nagpapakawala si Tiamat ng mga energy blast sa Grand Cypher na bagaman matagumpay na naiwasan ni Racom ang karamihan ng atake, nagkaroon ng bahagyang pinsala ang ship. Gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan sa pagmamaniobra, naiwasan ni Racom ang mga sumunod na pag-atake ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitna ng bagyo, kung saan lumulutang si Tiamat at napansin nila na may dragon-like na mga tentacle na nakausli mula sa kanyang likod. Sinubukan ni Lyria na gamitin ang kanyang kristal upang makipag-ugnayan kay Tiamat at hinihiling na itigil niya ang mga pag-atake ng hangin, gayunpaman ay lalo lamang nitong ginalit si Tiamat, na naging dahilan upang magbitaw siya ng mas marami pang atake sa kanilang ship. Matapos matagumpay maiwasan ni Racom ang lahat ng pag-atake ay hiniling ni Lyria na lumipad siya sa itaas ni Tiamat at sumunod siya. Mukhang nakabuo si Gran at Lyria ng isang plano upang talunin si Tiamat at kapag nakapwesto na sa itaas ni Tiamat, ginamit ni Lyria ang mahiwagang enerhiya mula sa kanyang kristal papunta kay Gran, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para sa laban kay Tiamat. Tumalon si Gran mula sa airship upang harapin si Tiamat at bumagsak siya sa isang bato at kumuha ng momentum habang papalapit sa kanya. Nang malapit na siya ay nagpaputok si Tiamat ng maraming energy blast sa kanyang ngunit matagumpay itong nablock lahat ni Gran. Gamit ang kanyang bilis bilang kalamangan ay nagawa ni Gran na putulin ang kristal na kumokontrol sa galit ni Tiamat. Pagkatapos alisin ang kristal ay nahulog si Gran ng libu-libong talampakan pero si Tiamat, na ngayon ay malaya mula sa impluwensya ng kristal ay niligtas siya bago mahulog at ibinalik niya si Gran ng ligtas sa airship. Na-realize ngayon ng mga sibilyan na kailangan nilang makipag-ayos kay Tiamat upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Bago umalis ay binigyan ni Tiamat si Lyria ng isang regalo na isang artifact. Pagbalik sa isla ay nagpasalamat si Lyria kay Racom sa pagtulong na mailigtas ang kapwa isla at si Tiamat at kinikilala nila kung gaano sila kaswerte na meron silang Racom, na paulit-ulit na tumutulong sa kanila sa mga mahihirap na sitwasyon nang hindi humihingi ng kapalit. Gumagaan ang loob ng mga sibilyan dahil hindi na nanganganib ang kanilang buhay at ng araw ding iyon, nakita ni Catalina si Gran at dinala siya sa isang tabi at doon ay ginamit niya ang kanyang healing powers, upang gamutin ang mga pinsalang natamo niya habang nakikipaglaban kay Tiamat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gran na dapat siyang kumonsulta sa kanya bago gumawa ng ganoong mapanganib na misyon sa hinaharap, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Gran at ng kanyang pakiramdam ng responsibilidad para sa kapakanan nito at habang tanghalian, sumama si Gran kina Catalina at Lyria para kumain. Nang ipakita ni Lyria ang regalo ni Tiamat at nakaranas si Gran at Lyria ng isang vision ng isang misteryosong lugar nang mahahawakan nila ito, kumonsulta sila kay Sierra at ito ang babaeng bartender, na nakilala ang lokasyon bilang Vaults Duchy. Nang gabing iyon ay tinanong ni Gran si Racom na maging helmsman niya para sa kanyang paglalakbay, bagaman nagulat sa una pero pumayag si Racom matapos ipakita ni Gran sa kanya ang liham mula sa kanyang ama, nauunawaan niya ang panghabang buhay na pangarap ni Gran na muling makasama ang kanyang ama at tuklasin ang mundo. Kinaumagahan ay sumakay ang lahat sa airship upang simulan ang kanilang paglalakbay. Sinuri ni Catalina kay Racom kung sigurado siyang sasama siya sa kanilang paglalakbay at ipinaliwanag ni Racom na masaya siyang sumama, dahil nangangahulugan ito na maaangkas niya ang kanyang ship at makakapunta sa maraming lugar kasama ang grupo ni Gran. Muling nagpasalamat si Catalina kay Racom para sa kanyang kabutihan habang inihahanda nito ang ship para sa pag-alis, samantala si Nadrang at ang kanyang kasamahan ay nagulat sa kanilang master, na nakasuot ng eleganteng panggabi ngunit nananatiling hindi nakikilala. Nang tanungin tungkol sa kanilang misyon ay kinumpirma ni Dang ang kanilang tagumpay, at ibinunyag na ang kanilang tungkulin ay magtanim ng mga binhi at magpakalat ng mga chismis.
Sa barko ay umupo si Grant sa kanyang posisyon bilang kapitan at ibinigay ang kanyang unang utos na itakda ang direksyon patungong Volts. Pagkalipas ng ilang oras ng paglipad ay dumating ang grupo sa Volts Duchy kung saan masayang pinagmasdan ni Grant ang bundok. Tinapos nila ang entry clearance bago pumasok sa main city at sa loob ng isang gusali, tiningnan nila ang aktibong bulkan mula sa malayo. Ang patuloy na umaagos na bulkan ay pinakakilalang katangian ng Volts Duchy. Ginamit ng mga tao ng Volts Duchy ang tuloy-tuloy na aktibidad ng bulkan upang bumuo ng isang maunlad na steel industry, na nagpayaman at nagpasikat sa isla. Hindi inaasahan ay nakasalubong nila si Sierra at ang bartender mula sa kanilang naunang lokasyon. Nagulat sila sa kanyang mabilis na pagdating at pagkatapos ng pagbati ay binanggit ni Sierra na may private siyang misyon para sa grupo ni Grant. Binalaan niya sila tungkol sa hindi pangkaraniwang asal ng mga lokal tungo sa mga dayuhan at pinayuhan silang mag-ingat. Habang naglalakad sina Grant at ang kanyang crew sa lungsod ng araw ding iyon, napansin nila na napakakaunti ng mga taong nasa labas at ang mga taong lumalabas ay tumatalikod kapag nakikita sila ay tumatangging batiin sila. Kahit mga babae at mga bata sa mga bahay ay sinasara ang kanilang mga pintuan at bintana kapag nakita ang grupo ni Grant. Nagpapakita ng misteryoso at di magandang pag-uugali at makalipas ang ilang sandali, bumisita ang grupo sa isang bar kung saan muling naroon si Sierra. Nakaupo siya kasama ang isang lalaki na nais bigyan ng misyon ang grupo ni Grant na binanggit niya kanina. Nalaman nila na ang kliyente ay nagtatrabaho sa government intelligence at binigyang diin ang pangangailangan ng pagiging sikreto sa operasyong ito. Ibinunyag niya ang kanilang misyon na hanapin ang nawawalang Archduke ng lungsod na si Saka the Great. Ang matagal na pagkawala ng Archduke ay napapansin na ng mga sibilyan at ipinapaliwanag ng kliyente na mahalaga ang posisyon ng Archduke para sa isla, kaya nais nilang panatilihing tahimik ang search operation. Dagdag pa rito ay ipinakita ng investigasyon na ang Archduke ay nakipag-ugnayan sa imperyo bago siya mawala, na nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng imperyo at pagkatapos ipaliwanag ang lahat, tinanong ng kliyente ang grupo ni Grant kung maaari nilang tanggapin ang misyon. Nakadepende ang desisyon kay Grant at tinanggap niya ang assignment at nangako ang kanyang team na susuportahan siya sa buong misyon. Kinaumagahan ay sinimulan ng team ni Grant ang investigasyon sa pagkawala ng Archduke. Hati-hati silang kumilos upang magtanong sa iba't ibang sibilyan sa lungsod, habang ini-interview ni Catalina at Lyria ang isang babae tungkol sa nawawalang Archduke. May isang misteryosong batang babae na nagmamasid sa kanila mula sa malapit. Sa kanilang pag-usap sa babae ay nalaman ni Catalina at Lyria na ang Archduke ay bihasa sa magic at crafting. Natuklasan nila na minahal siya ng mga tao lalo na dahil kilala siya sa pagbibigay ng mga bulaklak sa mga bata sa lungsod. Samantala ay nakakuha ng impormasyon ang isa pang unit na sinusunod ng Archduke ang mga utos mula sa imperyo, partikular nilang nalaman na pinoproseso niya ang iba't ibang uri ng liquid steel, na ikinagulat ng unit ni Grant nang marinig nila ito. Kalaunan ay nagtipon ang buong team upang ibahagi ang kanilang natuklasan mula sa investigasyon. Tinalakay nila ang dalawang pangunahing tsismis na ang isa ay nagpapahiwatig na kinuha ng imperyo ang Archduke, at isa naman na bumubuo siya ng isang makapangyarihang sandata. Nag-imbestiga ang crew ni Grant sa isang abandonadong gusali para sa mga pahiwatig tungkol sa Archduke. Napansin ni Lyria na sinusundan sila at natuklasan nilang isang batang babae ang nakasunod sa kanila na nagngangalang Lo, na nagpakilalang apprentice ng Archduke. Sinundan niya sila dahil umaasa siyang madala siya nito sa kanyang master. Kinaumagahan ay ipinaliwanag ni Lo na ang Archduke ang kanyang magic instructor at lubhang bihasa sa magical arts. Humiling siyang sumama sa team ni Grant upang matulungan niyang hanapin ang kanyang master. Sa nagpapatuloy na investigasyon ay natuklasan nila ang isang lihim na daanan sa lumang quarry na humahantong sa isang research facility. Ang pagkakaroon ng facility ay nagpapahiwatig na maaaring totoo ang tsismis na gumagawa ng sandata ang Archduke, dahil siya lamang ang maaaring mag-operate ng ganoong lugar. Naputol ang kanilang pag-imbestiga nang lumitaw si Nadang at ang kanyang kasamahan na matagal nang sumusunod sa team ni Grant. Nakilala ni Catalina ang kanilang master ang Knight na nagpakilalang Supreme Advisor ng Erst's Empire, nakilala rin bilang Black Knight. Nalaman nila na hinahanap din ni Nadang ang Archduke dahil pinondohan ng imperyo ang isa sa kanyang proyekto. Kinumpirma nito ang tsismis na tinanggap ng Archduke ang isang proposal mula sa imperyo para magtayo ng isang makina. Ikinagulat ng team ni Grant nang ibunyag ng Black Knight na kailangan ng Archduke si Lyria upang mapapaandar ang kanyang mga makina.
Pagkaalis ng Black Knight kasama si Drang na isang metallic monster ang lumitaw malapit sa team ni Gran at naghahanda itong umatake sa kanila. Inatake ng halimaw ang team ni Gran ng matindi na kahit na ang pinagsamang pagsisikap nila ay nagpapatamba rito, hindi nila ito tuluyang natalo kaya't kinuha nila ang pagkakataon habang nakahandusay ang halimaw. Tumakas ang team ngunit hindi sila nasundan dahil masikip ang cave para mapasok ito. Napagtanto ng team ni Gran na ang abandonadong quarry ay dapat nagtatago ng isang mahalagang bagay. Dahil sa matinding seguridad ay naniniwala sila na mayroong isang napakahalagang lihim sa loob, na natiling kumpiyansa si Lon na maaari niyang makipag-ugnayan sa kanyang master, na nakatulong upang mapapagan ang loob ni Lyria. Sinundan ng grupo ang isang passage na humahantong sa isa pang alley. Napansin nila ang liwanag sa dulo ng passage at lumapit sila rito at pagdating nila sa dulo, nakatagpo sila ng isa pang halimaw na gawa sa matitibay na bakal, ngunit mukhang hindi ito gumagana at walang power source. Habang pinoproseso nila ang nakakagulat na natuklasang ito ay nakita nila mismo ang Archduke na nakatayo sa ibabaw nila, mukhang hindi natuwa ang Archduke na natagpuan nila ang kanyang hideout at tinanong ang dahilan ng kanilang presensya. Ang pagtuklas na ito ay nagkumpirma sa naunang mga chismis dahil malinaw na ang Archduke ang responsable sa paggawa ng mga makinang ito. Napagtanto nila na nasa quarry lang pala siya sa buong panahon at kumilos ang Archduke ng kakaiba, na parang galit o nasa ilalim ng kontrol ng iba. Nang kausapin niya si Lo ay umasta siya na parabang hindi niya ito kilala, na naging dahilan upang maunawaan niya na may mali sa kanyang master at ibinunyag niya ang kanyang plano na gamitin ang kapangyarihan ni Lyria upang buhayin ang Iron Giant, ang hindi gumagalaw na halimaw malapit kay Io. Natakot si Lyria sa pagbubunyag na ito dahil balak ng Archduke na kunin ang kanyang kapangyarihan ng sapilitan upang mapapagana ang Iron Giant. Mula sa mataas na lugar sa malapit ay pinapanood ng Black Knight at ng kanyang mga tauhan ang eksena at interesado sa resulta. Iniutos ng Black Knight sa kasamahan ni Dang na gamitin ang kanyang mahika upang buhayin ang Iron Giant. Sinunod ng mage ang utos ng Supreme Advisor at nagpadala ng magic energy sa Iron Giant mula sa malayo at matagumpay itong nabuhay, kahit ang Archduke ay nagulat sa hindi inaasahang pagbuhay nito at nang magising ang Iron Giant at umatake sa team ni Gran, nahirapan silang talunin ito dahil sa matibay nitong armor. Hindi naging epektibo ang kanilang mga unang atake laban sa napakatibay na depensa ng halimaw. Upang bigyan sila ng pagkakataon ay pinahusay ni Lyria ang kapangyarihan ni Gran at ng team gamit ang kanyang abilidad at sa tulong ng power boost ni Lyria, ipinagpatuloy ng team ni Gran ang pakikipaglaban sa Iron Giant. Pagkatapos ng matinding labanan ay matagumpay nilang natalo ang halimaw na ikinagulat ito ng Archduke, na hindi makapaniwalang kaya itong talunin ng mga ordinaryong tao at pagkatapos matalo ang halimaw, lumitaw ang isang kristal na kinuha ni Lyria. Lumapit si Lo sa Archduke na nagmamakaawa na bumalik ito sa kanyang tamang pag-iisip at nang bumalik ang kanyang katinoan, nakaramdam siya ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa dahil sa pagkatalo ng Iron Giant ay umalis ang Black Knight at ang kanyang mga tagasunod sa lugar. Makalipas ang ilang sandali ay ibinahagi ni Lo ang kanyang background story, ibinunyag niya na naging ulila siya mula pagkabata at inalagaan siya ng Archduke, pinalaki bilang kanyang anak at tinuruan ng mahika. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanilang ugnayang parang mag-ama, naantig si Lyria sa kwentong ito at iniuugnay ito sa sarili niyang relasyon kay Catalina at binanggit niya ang kawalan niya ng mga alaala at ang takot na baka mawala sa kanya si Catalina. Ang Archduke na nagpapahinga sa kama malapit sa kanila ay nagising na puno ng pagsisisi tungkol sa kanyang mga nilikha, parehong pinapakalma ni Lo at Lyria ang kanyang kalooban at tiniyak na gaganda ulit ang mga bagay. Dahil tapos na ang kanilang misyon ay tinanong ni Lo kung ano ang susunod na destinasyon ni Gran at ipinahayag ang interes niyang sumama sa kanilang mga paglalakbay, gamit ang kristal ay tinukoy ni Gran na ang susunod nilang pupuntahan ay ang August Isles. Kinaumagahan ay naghanda si Lo upang umalis kasama ang team ni Gran sa airship ni Racom, nagpasalamat ang Archduke sa kanila sa paghanap sa kanya at humiling kay Gran na alagaan si Lo sa kanilang paglalakbay at makalipas ang ilang sandali, dalawang magkapatid na babae ang mabilis na pumasok sa isang gusali na puno ng traps. Habang tumatawid sila rito ay hindi sinasadyang napapagana ni Carva, isa sa mga magkapatid ang isang trap kaya't napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay at ng araw ding iyon, natapos ni Gran at ng kanyang team ang kanilang misyon at nakipagkita kay Sierra.
Sa kanilang pag-uusap ay binanggit ni Catalina na kailangan nila ng mga supply at hiniling ni Sierra na bigyan siya ng kaunting oras upang kolektahin ito. Pagkatapos ay nag-alok si Sierra ng bagong trabaho para sa team ni Gran upang kunin ang isang partikular na bagay sa gubat. Tinanggap ni Gran at sinunod ang plano at kinaumagahan ay pumunta sina Gran at ang kanyang crew sa gubat upang isagawa ang misyon gamit ang mapa na nagdadala sa kanila sa isang partikular na lokasyon. Doon ay nahulog silang lahat sa lupa at nagkahiwa-hiwalay. Natagpuan ni Gran ang sarili niya kasama sina Racom at Lon na habang sina Catalina, Lyria at Vern ay napunta naman sa ibang lugar at nang maunawaan nilang hiwa-hiwalay sila, nagdesisyon si Catalina na kailangan nilang magkasama muli at mabilis na napansin ang posibilidad ng mga halimaw sa kuweba. Ilang sandali pa ay sumasandal si Lyria sa pader at nakikinig ng mabuti. Pinagmamasdan siya ni Catalina na nagtataka kung ano ang ginagawa ni Lyria at ibinunyag nito na kaya niyang maramdaman ang kinaroroonan ni Gran dahil magkapareho na sila ngayon ng life force. Samantala si Gran na nasa ibang bahagi ng kuweba ay napagtanto rin na kaya niyang maramdaman ang kinaroroonan ni Lyria. Pagkaraan ng ilang sandali at nagsimulang bumabaha ng tubig mula sa isa sa mga hallway, agad na kumilos si Lo gamit ang kanyang mahika upang pigilan ang tubig na matatangay sila. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ay nakasalubong nina Catalina at Lyria ang napakaraming traps na nagbabanta sa kanilang buhay. Nakatakas sila ng ilang beses dahil si Vern ay dumating ng tamang oras upang pigilan si Lyria mula sa matinding pinsala. Nang sila ay ligtas na binuksan ni Vern ang isang pag-uusap tungkol kay Gran, binibigyang diin ang kanyang personalidad at kung paano siya lumaki at sa sandaling ito ay nalaman nina Catalina at Lyria na hindi gusto ni Gran ang umasa sa iba. Mas gusto niyang maging tao na pwedeng sandalan ng iba. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay ipinahayag ni Catalina ang kanyang pagkamausisa tungkol sa pananaw ni Gran sa buhay at binanggit niyang nais niyang tanungin ito tungkol sa kanyang paniniwala, na nagpapakitang interesado siya sa karakter nito. Makalipas ng kaunti ay ipinagpatuloy ni Lo, Racom at Lyria ang pagdaan sa madidilim na tunnel nang biglang mamatay ang kanilang ilaw. Nag-alok si Racom ng kandilang may apoy na kinuha ni Io ngunit bigla silang nakarinig ng malakas na tunog malapit sa kanila, na para bang may labanan sa malapit. Sa pinagmulan ng ingay ang dalawang magkapatid na babae mula sa mas naunang bahagi ng kwento ay desperado na umiiwas sa isang halimaw, mukhang nasa misyon sila upang makuha ang isang bagay sa kuweba at isang kapatid ang matapang na sumugod sa halimaw at naghagis ng mga bomba sa mukha nito. Ngunit ang halimaw na gawa sa buhangin ay hindi naaapektuhan dahil mabilis na nagre-regenerate ang mukha nito pagkatapos ng bawat pagsabog. Dahil dito ay halos imposible itong talunin na naglalagay sa magkapatid sa napakapanganib na sitwasyon. Habang papatayin na ng halimaw ang isa sa mga kapatid ay dumating si Gran sa tamang oras upang iligtas siya at sa kabutihang palad, narinig niya ang gulo mula sa malayo at nakarating siya para pigilan ang nakamamatay na pangyayari. Pagkatapos harangin ang pag-atake ng halimaw ay nagsanib puwersa sina Gran, Lo at Racom upang harapin ang nilalang, sumama rin ang dalawang magkapatid at pinag-isipan ni Gran kung paano nila matatalo ang halimaw. Napansin niya na hindi epektibo ang karaniwang mga pag-atake at bomba dahil sa pambihirang kakayahang muling mabuo ng nilalang, sa kabutihang palad ay nakabuo si Gran ng plano at lumikha si Lo ng makapal na ulap upang mapahina ang Sand Monster, na nagbigay daan sa grupo na makapagbigay ng epektibong mga atake. Sa gitna ng kaguluhan ay matagumpay silang naglunsad ng maraming malalakas na tama at tinapos ni Gran ang halimaw sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang bomba sa bibig nito. Ang pagsabog sa loob ng nilalang ang naging dahilan upang ito ay mag-disintegrate at maging isang malaking bunten ng buhangin. Dahil sa mabilis na pag-iisip ni Gran ay nagawa nilang talunin ang halimaw at bigla ding lumusot sina Catalina, Vern at Lyria mula sa isang tunnel at bumagsak sa bunten ng buhangin. Kumalma ang kalooban ni Lyria at masayang nakita si Gran dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Sa sandaling iyon ay bumukas ang isang malaking pinto at nagpakita ng isang nakakasilaw na silid na puno ng kayamanan. Sa gitna ay may isang espada na napapalibutan ng tambak ng ginto at ang dalawang kapatid na babae, labis na masaya ay nagmamadaling lumapit upang tangkilikin ang kayamanan. Ngunit panandalian lamang ang kanilang kasiyahan. Nang hilahin ni Gran ang espada mula sa lupa ang buong kayamanan ay naging buhangin at pagkalipas, pagbalik sa lungsod ay nadismaya ang magkapatid dahil wala silang naiuwing kayamanan, ngunit mabilis silang nagpasalamat na ipinagdiriwang ang kanilang ligtas na pagbalik mula sa kuweba.
Samantala ay nagsasagawa si Captain Palmer ng mga eksperimento sa isang pasilidad na nagdudulot ng kontaminasyon sa nakapaligid na tubig. Habang naglalakbay si Gran at ang kanyang grupo ay nagkaroon ng masamang panaginip si Lyria kung saan namatay ang lahat ng kanyang mga kaibigan, kasama na si Gran at Catalina dahil sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali ay nagising siyang takot at agad napansin ni Gran na may mali. Nauunawaan niyang masamang panaginip ang nangyari at tinitiyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat at di nagtagal, dumating sila sa August Island na bumababa mula sa kalangitan at lumapag sa dagat. Nang lumabas si Lyria mula sa cabin ay hinangaan niya ang tanawin ng karagatan at ang sikat ng araw, na lumikha ng isang magandang tanawing pagmasdan at nakaramdam ng ginhawa si Catalina nang makita si Lyria na masaya at nag-e-enjoy sa mga bagong pagkakaibigan. Dahil palagi niyang hinahangad ang kaligtasan at kaligayahan ni Lyria lalo na pagkatapos ng lahat ng paghihirap na naranasan nito sa kamay ng imperyo, kung saan siyang sumailalim sa malupit na eksperimento. Nang makarating sila sa dalampasigan ay nakaramdam si Gran ng kakaibang katahimikan at napansin niya ang isang kakaiba at mabahong sangkap sa lupa. Mayroong isang grupo ng mga tao sa isang bangkang malapit sa kanila na nagbabala na iwasan nila ang sangkap na iyon, ipinaliwanag na ito ay nakakalason at mapanganib. Sa kanila isang lalaking nagngangalang Yugen ang nakilala si Racom, na naghayag na sila ay matagal nang magkaibigan at pareho silang nasiyahan sa muli nilang pagkikita matapos ang matagal na panahon at sa pabirong tono, iminungkahi ni Yugen na maaaring asawa ni Racom si Catalina at ang iba ay mga anak nila. Agad na nilinaw ni Racom na sila ay magkakaibigan lamang at si Gran ang kapitan. Nagulat si Yugen dahil hindi niya inasahan na isang batang tulad ni Gran ang mamumuno sa airship ni Racom at inakay ni Yugen si Gran at ang kanyang grupo papasok ng lungsod habang nakikipag-usap sa kanila sa daan. Sa kanilang pag-uusap ay ibinunyag ni Yugen na ang August ay nasa digmaan laban sa imperyo, na nagdudulot ng polusyon sa kanilang dagat sa pamamagitan ng mga eksperimento nito at sa kabila ng tunggalian. Nananatiling umaasa si Yugen na naniniwalang mapapalayas nila ang imperyo sa tulong ng kanilang water deity na si Leviathan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa Mizera ang kabisera ng August Isles, isang nakamamanghang lungsod na itinayo sa ibabaw ng tubig na nagtataglay ng magandang arkitektura at magagandang tanawin. Pagdating nila sa palasyo ay nakatagpo ng grupo ni Yugen ang isa sa kanyang mga tauhan na nagbalik mula sa tungkulin, na nasugatan dahil sa pag-atake ng halimaw. Agad na kumilos si Lo at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga sugat nito, na ikinagulat ni Yugen dahil hindi niya alam na mayroon siyang kakayahang magpagaling. Bilang pasasalamat ay nag-alok si Io ng karagdagang tulong at nagtalaga si Yugen ng mga gawain para sa team ni Gran. Sa huli ay hiniling niya kina Gran at Lyria na mamili ng mga supply na bagamat unang tingin ay parang nakaka-boring para kay Lyria ang pamimili. Napasigla ang kanyang loob nang sumama siya kay Gran at nagsimula silang magkaroon ng masasayang alaala ng magkasama. Habang namimili sila ay nakakita sila ng isang stall na nagbebenta ng masarap na mukhang pagkain, nakumbinsi sila ng vendor na tikman ito at inaalok ito ng libre, umaasang magdadala sila ng mas maraming customer kapag nagustuhan nila ang lasa. Kumakagat si Lyria at natuwa sa lasa at ngumiti habang nilalasap ang pagkain kasama ni Gran. Samantala ay nagbabahagi si Racom ng pagkain at inumin kasama ang kanyang kaibigang si Yugen at sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Yugen na tila nagbago si Racom, napansin niyang hinayaan nito si Gran na maging kapitan ng kanyang ship. Sumagot si Racom na hinahangaan niya ang pangarap ni Gran at nais niya itong suportahan upang makamit ito. Pagkalipas ng ilang minuto ng pag-uusap ay mas malalim na naunawaan ni Yugen ang motibasyon ni Racom at sa sandaling iyon, dumating si Lo at nag-alok na tumulong sa paghahanda ng hapunan. Sa ibang lugar ay huminto si Lyria sa isang vendor na nagbebenta ng accessories upang bumili ng isa. Ang bawat accessory ay may dalang blessing at ang pinili ni Lyria ay sumisimbolo ng isang ugnayan o malalim na koneksyon. Napansin ni Gran ang interes niya at binayaran iyon at inilagay ito sa kanyang buhok at maganda itong tignan at nagpasalamat si Lyria kay Gran at naglakad silang magkasama. Samantala may dalawang lalaki na nakamasid sa kanila mula sa malayo at pagkatapos, nagkaroon ng sandaling pag-uusap si Lyria kay Gran sa isang tahimik na lugar. Saglit na lumayo si Gran upang kumuha ng isang bagay at nang may isang misteryosong babaeng dumaan at nagbigay sa kanya ng kakaibang babala na mag-ingat, bigla na lamang dumating ang mga airship mula sa imperyo sa lungsod, nakaramdam si Gran na maaaring nasa panganib si Lyria.
Agad siyang bumalik sa lugar kung saan niya ito iniwan at natuklasan na siya ay dinukot ng mga sundalo ng imperyo. Determinado na iligtas siya at agad na nagtungo si Gran upang hanapin siya at ibalik siya ng ligtas. Habang nagmamadali si Gran upang iligtas si Lyria ay nakasalubong niya ang isang harang na humadlang sa kanyang daan, kaya't napilitan siyang humanap ng ibang ruta at sa kabila ng abalang ito ay nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahabol, bagaman lumayo na ng husto ang mga dumukot kay Lyria. Gayunpaman ay mabilis na nalaman ni Gran kung saan sila patungo, samantala ay naglulunsad ng pag-atake sa kabisera ang mga airship ng imperyo at hindi nagtagal, dinala si Lyria sa harap ni Captain Palmer na inakusahan siyang sanhi ng pag-atake. Sinabi pa niya na kung nanatili sana siya sa imperyo ay ligtas sana ang lungsod, ipinahayag ni Lyria ang kagustuhan niyang manatili kay Gran at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama siya. Bilang tugon ay sinubukan siyang manipulahin ni Palm Eren at sinabing isa lamang siyang kasangkapan ng pagkawasak. Gamit ang isang magic crystal ay pinilit niyang maalala ni Lyria ang isang masakit na alaala nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming test subjects at ang kanyang estratehiya ay tila epektibo dahil nagsimulang makaramdam si Lyria ng matinding pagsisisi, natatakot na baka saktan niya si Gran at ang kanyang mga kaibigan. Mas lalo pang lumala ang kanyang dinaramdam nang durugan ni Palm Eren ang regalo na ibinigay sa kanya ni Gran, biglang sumugod si Gran sa eksena at pinapatay ang mga sundalo na humaharang sa kanyang daraanan. Sa parehong oras ay lumitaw si Leviathan mula sa dagat at nagbitaw ng malakas na pag-atake sa mga airship ng imperyo. Patuloy na lumaban si Gran at tinalo ang mas maraming sundalo at sa huli ay nagbigay ng isang napakalakas na atake kay Palm Eren, na nagpatalon sa kanya sa dagat. Pagkatapos ay nagmadali siyang lapitan at aluhan si Lyria na umiiyak matapos ang nangyari at makalipas ang ilang sandali ay dumating ang team ni Gran, napansin nila ang masamang kalagayan ni Lyria at nagtatakang ano ang nangyari. Biglang nagpalabas si Leviathan ng isang napakalaking tsunami na dumaan sa lungsod na tumatangay kina Gran at sa kanyang team. Sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw ang isang misteryosang babae at gamit ang kanyang mahika upang hilahin sina Gran at ang kanyang team sa ligtas na lugar. Iniligtas sila mula sa isang tiyak na nakamamatay na alon. Nang araw ding iyon ay nakahiga si Lyria nang walang malay sa kama at nanatili siya sa ganoong kalagayan mula nang matangay siya ni Leviathan, at tila lumalala ang kanyang kondisyon kaya't lalong nag-aalala si Catalina at sa kabila ng maraming pagsubok na pagalingin siya, walang gumagana at balisa si Gran sa pag-iisip kung paano niya maaaring buhayin siyang muli. Ipinaliwanag ni Rosetta ang babaeng nagligtas sa kanila mula sa tubig at ang mga naging kilos ni Leviathan. Ibinunyag niya na galit si Leviathan dahil nagtapon ang imperyo ng nakalalasan na basura sa tubig na nagsira sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rosetta ang isang posibleng paraan upang iligtas si Lyria kaso kakailanganin nito ang partisipasyon ni Gran. Ang natitirang miyembro ng crew ay nag-aatubiling magtiwala sa pagpapasya ni Rosetta at pinakalma sila ni Gran. Pinaalalahanan na tinulungan na sila ni Rosetta noon nang kaharap nila si Nadang at ang kanyang kasamahan. Nang gabing iyon ay umupo si Gran at Catalina sa tabi ni Lyria habang siya ay natutulog at nagsimula si Gran ng isang pag-uusap kay Catalina, nais niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa nakaraan ni Lyria. Ipinaliwanag ni Catalina na pinilit ng imperyo si Lyria sa isang eksperimento na nagpaikot sa kanyang kapangyarihan ng hindi makontrol, na nagresulta sa pagkamatay ng ilang test subjects at sa kanyang pagsabog ng emosyon, winasak ni Lyria ang lahat ng nasa paligid niya na naging dahilan upang siya ay ma-isolate sa ilalim ng bantay ni Catalina. Sa panahon nilang magkasama ay tinuruan ni Catalina si Lyria tungkol sa buhay at emosyon at ang ugnayan nila ay lalo pang naging malapit habang lumilipas ang oras. Sa bandang huli ay nakabuo si Catalina ng plano upang palayain si Lyria, na naging dahilan kung paano nila nakilala si Gran. Sa pagninilay ay ipinahayag ni Catalina ang kasiyahan na natagpuan ni Lyria ang kaligayahan kasama si Gran at ang kanyang crew, samantala ay sinisisi naman ni Gran ang sarili para sa kasalukuyang kondisyon ni Lyria, at naramdaman niyang may pananagutan siya dahil hindi niya ito naprotektahan. Nang makita ang kanyang pagkakasisi ay pinakalma siya ni Catalina at iginiit na hindi iyon kasalanan ni Gran. Nang gabing iyon ay nagmadaling pumunta si Gran upang makipagkita kay Rosetta. Umaasang mayroon siyang solusyon upang mailigtas si Lyria. Sa kanilang pag-uusap ay ibinunyag ni Rosetta na alam niya ang tungkol sa isang primal beast na makakatulong upang maibalik si Lyria.
Labis na natuwa si Grant sa pag-asang ito kaya pumayag siya ng walang pag-alinlangan at agad niyang ipinaalam sa kanyang crew ang plano, at bagamat may alinlangan sila na pagtanto nilang ang suhestyon ni Rosetta ay ang tanging opsyon nila. Sa ayaw man nila o hindi ay pumayag ang crew ngunit si Lo ay partikular na mapilit na sumama kay Grant upang matiyak na gagaling si Lyria, dahil nararamdaman niyang mayroon siyang malaking responsibilidad kay Lyria at determinado siyang tulungan siyang bumalik sa normal. Pagsapit ng madaling araw ay sumakay sila sa airship at naghanda para sa paglalakbay. Habang umaalis sila ay binigyan sila ni Yugen ng good luck wishes at umaasang gagaling si Lyria na habang nasa biyahe. Tinawag ni Racom si Rosetta sa isang tabi at sinabi na hindi pa niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, at binalaan niya ito na huwag gumawa ng kahit anong kahinahinalang bagay. Tumawa si Rosetta at naunawaan niyang nagmumula iyon sa matinding malasakit ni Racom sa kanyang mga kaibigan. Samantala sa ibabang bahagi ng barko ay binabantayan ni Lo si Lyria mula sa malayo at lumipas ang mga oras habang papalapit sila sa kanilang destinasyon at si Lyria na nananatiling walang malay, ay nakaranas ng sunod-sunod na nakakagulong panaginip. Sa mga panaginip na ito ay hinahangad niyang makita ang kanyang mga kaibigan, ngunit namamatay ang bawat isa kapag nahawakan niya sila na nagdulot sa kanya ng paniniwalang siya ang dahilan ng kamatayan nila. Sinimulan niyang paniwalaan na hindi siya maaaring makasama ng kahit sino nang hindi nagdadala ng pinsala. Sa wakas ay narating ni Grant at ng kanyang crew ang kanilang destinasyon, kung saan pinangunahan sila ni Rosetta sa isang napakalaking sinaunang puno at lumapit si Rosetta at tinawag si Idrisil, at isinuman siya upang tulungan si Lyria. Bumaba si Idrisil mula sa puno at niyakap si Rosetta ng may init na nagpapahiwatig ng konektado nilang nakaraan. Sinamantala ni Grant ang pagkakataon at nakiusap kay Idrisil na iligtas si Lyria. Pumayag si Idrisil at gumawa ng daanan sa kabila ng ilog. Pagdating doon ay inihiga nila si Lyria sa isang plataporma at ipinaliwanag ni Idrisil na ipapadala niya si Grant sa loob ng isipan ni Lyria upang mahanap at mailigtas niya ito mula sa loob. Agad pumayag si Grant at nagsimula ang paghahanda para sa ritual. Bago ito magsimula ay ibinigay ni Lo kay Grant ang accessory na dati niyang ibinigay kay Lyria, na ngayon ay naibalik na at naayos muli matapos ayusin ni Lo at nagpasalamat si Grant at hinawakan ang regalo habang nagsisimula ang ritual. Sa sumunod na sandali ay naramdaman ni Grant na napunta siya sa isipan ni Lyria at nakalubog sa malalim na mahiwagang tubig. Paglangoy niya pababa na lumapit siya kay Lyria na nakaupo mag-isa sa gitna ng napakaraming kristal at hinihintay ang kanyang pagdating. Nang marating siya ni Grant sa kanyang isipan ay tumutol si Lyria sa kanyang pagsubok, kumbinsido na masyado siyang mapanganib upang bumalik, dahil naniniwala siyang ang kanyang presensya ay maglalagay sa panganib sa kanyang mga kaibigan. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kakilakilabot na mga nangyari sa ilalim ng mga eksperimento ng imperyo, na lalo pang nagpapalaki sa kanyang pagkakasala at nang subukan siyang patahanan ni Grant. Pinigilan siya ni Lyria at ipinaalala na ang kanyang kapangyarihan ang pumatay sa ibang test subjects. Maliwanag na nakagawa ng epekto ang manipulasyon ni Pam Eren, na nagbigay sa kanya ng paniniwalang isa lamang siyang sandata at ipinahayag niya ang pagsisisi sa pagkasira ng buhay ni Catalina, pinilit itong mamuhay bilang isang takas mula sa imperyo. Sa lungkot ay itinulak ni Lyria palayo si Grant na nais panatilihing ligtas ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-iisa. Sa sandaling iyon ng pagtanggi ay naalala ni Grant ang regalo na minsan niyang ibinigay kay Lyria at inihagis niya ito sa kanya, bilang simbolo ng kanilang ugnayan. Nang makita ni Lyria ang pamilyar na bagay ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan, na nagpapaalala sa kanya ng kabaitan at pag-aalaga na natanggap niya at sinamantala ni Grant ang pagkakataon, lumangoy pabalik sa kanya at sinabi niyang maingat na inayos ni Lo ang regalo. Nagsimula muling gumagaan ang loob ni Lyria habang napansin ni Catalina na kumikislap ang kanilang mga katawan sa totoong mundo, nararamdaman ang lalong paglalakas ng koneksyon nila at doon ay namagitan si Idrisil at ginamit ang sandali upang ligtas na hilahin palabas sina Grant at Lyria mula sa isipan nito. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Lyria sa totoong mundo, mabigat ang puso sa pasasalamat at pagkakasala at agad siyang humingi ng tawad sa abalang kanyang nagawa at agad siyang niyakap ni Catalina. Magaan ang loob na makitang gising siya at sabik na ipakita ang kanyang pag-aalaga at suporta. Pagkatapos mailigtas si Lyria ay nakita ni Grant at ng kanyang team ang isang battleship na nakabitin sa langit at hindi nagtagal, nakatagpo nila si Captain Palmer sa gubat at determinado silang pigilan ito sa mga plano niya.
Nang makita si Lyria ay sinubukan ni Palm Eren na palabnawin muli ang kanyang damdamin, sinusubukang ipagtanim ulit ang pagdududa sa sarili nito ngunit agad na humaharang si Catalina, ipinagtanggol si Lyria at idineklara na hindi siya isang halimaw. Inakusahan din nilo si Palm Eren na nagdala ng pagkawasak sa mga lungsod na sinalakay nila, na binibigyang diin ang bahagi nito sa mga nagdaang sakuna at bilang tugon, ginamit ni Palmer ang kanyang mahiwagang hiyas upang tumawag ng pangkat ng mutated beasts na pumapalibot kina Gran at sa kanyang team. Habang tila wala na silang pag-asa ay dumating si Rosetta sa tamang oras upang tumulong, iniligtas sila mula sa posibleng pagkatalo at sa panibagong lakas ay nagsanib puwersa sina Gran at ang kanyang crew upang labanan si Palm Eren at ang kanyang mga sundalo. Pagkatapos ng matinding labanan ay tumawag si Lyria sa kapangyarihan ni Tiamat, at sa huli ay tinalo si Palm Eren at itinapon siya sa ilog at matapos ang labanan ay ligtas na ang team ni Gran kaso biglang naglaho si Rosetta. Ipinahayag ni Gran na nais niyang pasalamatan siya sa pagtulong na maibalik si Lyria at sa pagprotekta sa kanilang mga buhay. Samantala ay naramdaman ni Lyria na kailangan niyang bumalik sa August at naramdaman niyang kailangan siya ni Leviathan. Sa panaginip ni Yugen ay nakita niya ang kanyang anak na walang malay na nakahiga sa gilid ng ilog at nagmadali siyang lumapit at kinalong ito sa kanyang mga bisig, at tumangala sa tamang sandali upang makita si Leviathan na bumababa sa tubig. Makalipas ang sandali ay nagising si Yugen na naputol dahil sa balita mula sa kanyang mga sundalo na may mga halimaw na umatake sa lungsod, habang bumabalik sina Gran at ang kanyang team sa August na tuklasan nila na pinangungunahan ni Leviathan ang pag-atake sa lungsod, na inuutusan ang mga nilalang dagat na umatake at manalasa sa mga sibilyan. Sa ilalim ng kontrol ni Leviathan ay lumilipad ang mga isda sa himpapawid na nagdudulot ng malawakang takot, inilunsad ng mga sundalo sa kabisera ang mga ballistic weapons at nagpapaputok laban kina Leviathan at sa mga aquatic minions nito, ngunit nahihirapan ang depensa ng lungsod na makasabay. Marami ang nasawing sundalo habang si Leviathan ay nagpapadala pa ng mas maraming halimaw na isda laban sa lungsod. Si Gran at ang kanyang crew ay agad nakarating kay Yugen at inialok ang kanilang tulong at nakiusap si Lyria kay Yugen, ipinaliwanag na nais niyang iligtas si Leviathan. Ibinunyag niya na ang galit ni Leviathan ay nagmumula sa maruming tubig at ito ay umaatake upang maipagpatuloy ang sarili nito. Nang maunawaan ang sitwasyon ay nag-utos si Yugen sa ilan sa kanyang mga sundalo na labanan ang mga halimaw na isda, upang ang team ni Gran ay makapag-focus sa pagligtas kay Leviathan. Ang desisyong ito ay nagpakita ng tiwala at suporta ni Yugen sa plano ni Lyria at agad silang kumilos upang isagawa ito. Sa gitna ng kaguluhan ay napansin ni Gran sina Mary at Carva ang magkapatid na babae na nakaharap nila sa trap na kuweba. Sumali sila sa labanan kasama ng iba pang mga mandirigma mula sa ibang lugar na may natatanging mga kakayahan, bawat isa ay nag-aambag upang labanan ang puwersa ni Leviathan at protektahan ang lungsod at sama-sama, bumuo sila ng nagkakaisang puwersa ay determinado na ipagtanggol ang August at iligtas si Leviathan mula sa mapanirang landas nito. Habang lalo pang tumitindi ang labanan ay mas maraming mandirigma at mga sorcerer ang sumali sa team ni Gran, ginagamit ang kanilang natatanging kakayahan upang pigilan ang mga halimaw mula sa dagat. Isang mandirigma ay gamit ang sobrang bilis ay tumaga ng 12 ng kalaban, at nagbigay inspirasyon sa iba na sumali sa matindi at matapang na laban-laban sa mga sumasalakay na isda at di nagtagal, umurong ang natitirang mga isda at bumuo ng proteksyon na bilog sa paligid ni Leviathan, na nagpoprotekta dito mula sa artillery ng lungsod at ginawang mahirap para sa team ni Gran na makalapit. Gumanti si Leviathan at nagpapakawala ng atake sa lungsod na tumatangay sa ilang tao papunta sa tubig. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan ay napansin ng team ni Gran ang isang isda na nagbibigay ng utos sa iba, na siyang nagtatakda ng depensa sa paligid ni Leviathan. Iminungkahi ni Graham na paghiwalayin at patumbahin ang masterfish na ito at umaasang hihina ang iba kapag natalo ito. Humakbang si Yugen at itinutok ang kanyang rifle sa masterfish mula sa gilid ng tubig at nang maramdaman ang banta, inutusan ng masterfish ang ilan sa mga isda na atakihin si Yugen ngunit nasapul niya ito sa tamang oras at natalo ang leader. Nang mamatay ang masterfish ay nawalan ng koordinasyon ang iba pang mga nilalang at bumagsak na walang buhay sa lupa. Sinamantala ang pagkakataon at pinadala ni Lyria ang kanyang enerhiya kay Gran, pinalalakas ang kanyang lakas upang harapin si Leviathan. Pinalakas at sumugod si Gran at mabilis na umiiwas sa mga malalakas na beam blast ni Leviathan.
Sa huling mabilis na paggalaw ay lumapit siya at itinuhog ang kanyang sandata sa panga ni Leviathan, sinisira ang corrupted crystal na naging sanhi ng pagkawala nito sa kontrol. Nang mabasag ang kristal ay huminto si Leviathan sa pag-atake sa lungsod, habang unti-unting naglalaho ang anyo ni Leviathan, kinuha ni Yugen ang sandali upang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanyang anak noong nakaraan sa isang aksidente sa dagat. Bilang kapalit ang espiritu ni Leviathan ay lumipat sa kristal ni Lyria at nag-iwan ng isang asol na artifact bilang regalo na katulad ng blessing na kanyang natanggap noon, gayunpaman sa sandaling tinanggap ni Lyria ang regalo ay sinamantala ng tagasunod ng Black Knight ang pagkakataon at ginamit ang mahika upang nakawin ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Leviathan mula sa kanya. Agad na naramdaman ni Lyria ang pagnanakaw at nakita niya ang Black Knight na nakatingin mula sa malayo bago ito nawala. Ang batang babae na kasama nito na may kapangyarihang kahawig ng kay Lyria ay nagsisilbing paalala ng patuloy na banta ng imperyo. Nang gabing iyon ay nagdaos ang mga tao sa August ng malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay kasama si Gran at ang iba pang mandirigma. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang at nagkumpisal si Lyria kay Gran na nais niyang makausap ang batang babae na kasama ng Black Knight. Naniniwala siyang sa pakikipag-usap dito ay maaaring malaman pa niya ang mas malalim tungkol sa sarili at sa kanyang mga kapangyarihan, samantala ibinahagi naman ni Yugen kay Gran ang kanyang sariling hangarin, at ipinahayag ang kagustuhan niyang sumama sa crew. Hinahangaan niya ang passion ni Gran at na-inspire siyang samahan ito sa mga susunod na paglalakbay. Masaya itong tinanggap ni Gran at sabay silang nag-toast para sa mga bagong paglalakbay sa hinaharap at kinabukasan. Handa na ang lahat para sa pag-alis at opisyal nang sumama si Yugen sa crew ni Gran. Nagtipon ang mga tao sa August sa tabing dagat upang bigyan si Yugen ng taos-pusong pamamaalam, na nagmarka ng simula ng kanyang paglalakbay kasama si Gran at mataas ang kanilang moral at halos agad silang umalis, handa para sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Isang umaga ay nagising si Lyria sa kagubatan at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Yeta. Nagpalitan sila ng pagbati na nagmarka ng simula ng kanilang pagkakaibigan at pagkalipas ng ilang araw, naglakbay si Lyria kasama si Yete sakay ng airship. Habang nasa biyahe ay nakita ni Yete si Lyria sa isang tahimik na lugar habang nagsusulat sa kanyang diary, habang nag-uusap sila at naging malinaw na minsan nang iniligtas ni Yete at Catalina si Lyria at habang nasa airship, binalikan ni Lyria ang kanyang nakaraang paglalakbay. Nagsimula ito nang una niyang makilala si Yeta hanggang sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa August Island. Sa daan ay naalala niya ang pagkakakilala kay Racom, Rosetta, Lo at iba pang mga kasamahan ay ipinahayag ni Yeta ang kanyang pasasalamat sa pagkakakilala kay Lyria, at pakiramdam niyang maswerte siyang makapag-explore ng mundo kasama siya. Sa paglipas ng panahon ay maraming mandirigma ang sumama sa kanilang crew, kabilang sina Mary, Jessica, Zeta, Namaya at iba pa, habang tumatanggap sila ng iba't ibang misyon at naglalakbay sa iba't ibang lungsod. Makalipas ang ilang sandali ay pinailapag ni Racom ang airship sa tubig at sabik si Lyria habang nakatanaw muli sa malawak na karagatan. Di nagtagal ay narating nila ang baybayin at bumaba ang buong crew upang mag-explore ng bagong lugar. Pagbaba ni Lyria mula sa airship napansin niya ang mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig at itinuro ito kina Io at Vern. Sa malayo na nakita sila ni Sierra at agad itong tumakbo upang batiin sila at sa paglipas ng mga taon, lumago ng husto ang negosyo ni Sierra sa buong mundo at umabot pa maging sa bagong lungsod na ito, patunay ng kanyang kahangahangang kakayahan sa negosyo. Mainit na tinanggap ni Sierra ang buong crew at pinagsama-sama sila para sa isang salo-salo bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay nila sa kanya noon. Nagbigay din siya ng tirahan sa kanila sa isang lakeside house kung saan maaari silang magpahinga at mag-enjoy sa kapaligiran. Si Yeta na laging handang tumulong ay tiniyak kay Sierra na magiging masaya siyang tumulong kung may pangangailangan, na nagpapakita ng kabaitan na minsan ay nagdala sa kanya upang iligtas si Lyria sa kagubatan. Naka-vacation ang grupo na nagpapaliwanag kung bakit sila nasa lakeside house na kumakain at nag-e-enjoy sa isa't isa. Para mas masaya pa ay nagdala si Sierra ng mga swimsuit para sa lahat, na nagdulot ng magkahalong reaksyon. Ang ilan sa mga babae kabilang si Yeta ay medyo nahiya tungkol sa mga revealing na suot, gayunpaman ay nagsuot sila ng iba't ibang style at pumunta sa dagat at sa dalampasigan, nag-enjoy ang crew sa tubig at maraming babae ang ipinakita ang kanilang swimsuit habang nagsisisid at nagsasaya.
Pinanood sila ni Rosetta mula sa malayo na masaya habang nakikita ang kanilang malayang kasiyahan. Sa huli ay umalis sila sa tubig at nagpunta sa baybayin upang gumawa ng mga sand structure at ipagpatuloy ang kanilang relaxed day sa tabing dagat. Pagkatapos ay umupo sina Lyria at Yeta para mag-lunch at ipinakita ni Lyria ang nakakagulat niyang gana. Kinakain ang maraming plato ng pagkain sa isang upuan habang pinagmamasdan siya ni Yeta na namamangha. Ilang sandali pa ay narinig ni Yete si Sierra habang pinag-uusapan niya ang isang local issue kasama ang ilang lalaki at dahil sa kanyang kuryosidad, lumapit siya upang makinig at nalaman niya na may kakulangan sila ng ice at agad na nakaramdam si Yete ng hangering tumulong, sumama si Lyria sa bigding tumulong. Nang hapon ding iyon sina Lyria, Yete, Vern at Lo ay nagtungo sa isang kuweba sa kagubatan na pinaniniwala ang pinagmumulan ng ice. Habang nasa biyahe ay tumawag si Lyria ng napakalaking nilalang na tumulong sa kanila upang matawid ang dagat papunta sa kuweba. Pagdating sa loob ay natuklasan nilang si Pam Eren ang nag-iimbak ng malaking dami ng ice na naging sanhi ng kakulangan. Una niyang sinubukan na magpanggap na inosente ngunit mabilis siyang kinwestiyon ni Yeta tungkol sa kanyang ginagawa. Dahil mahalaga ang ice sa imperyo ay iniimbak ito ni Pam Eren para sa kontrol. Ilang minuto pa ay dumating sina Catalina at Rosetta upang suportahan sila at nagsanib puwersa upang paalisin si Pam Eren at ang kanyang mga sundalo. Sa pagtanggal sa banta ay muling nagkaroon ang bayan ng access sa ice. Nang gabing iyon ay nagpasalamat si Sierra kina Lyria at sa kanyang mga kaibigan sa kanilang pagtulong at binigyan sila ng ice cream. Habang nagpapahinga at pinapanood ang fireworks ay unti-unting nawawala ang eksena at nabunyag na ang buong bakasyon na ito ay isang alaala lamang. Nagre-remina si Lyria binabasa ang kanyang journal habang nasa airship pa rin siya sa buong panahon.